Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. At sinisisi ko pa si Lord bakit ayaw niya akong biyayaan ng anak na babae. Kaya pala ganun ay nasa partner ko yung sagot. Hanggang sa nalaman ko na buntis ulit ako. Natakot-takot ayokong maging babae yung anak ko. Meron akong kinakasama. Yes, kinakasama kasi hindi pa kami kasal. 17 years together at merong 2 anak. Malalaki na ang anak namin at puro sila lalaki. Matagal na akong humihiling kay Lord na piyayaan kami ng babaeng anak pero bigo ako. Last year nabuntis ako pero nakunan ako sa hindi inaasahang pangyayari. Umaasa ako na baka babae na yung anak ko na yon. Hanggang sa dumating yung buwan at sinubok kami ni Lord. One time maaga akong nagising at bigla akong naisipang i-check yung CCTV namin para makita lang yung naging ganap habang tulog kami. So di inaasahan nakuha ng CCTV yung attention ko. Nakita ko yung kalivin ko na sarili habang nanonood sa laptop. Ang sakit-sakit makita, natutulala ako, nanginginig ang laman ko. Nanlamig ako na knowing na active life namin. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isip ko hanggang sa nag-umaga na kinumpronta ko siya. Pero nauwi lang kami sa away. Nagkapatawaran at hanggang sa naulit na naman uli. Sobrang nakakagalit. Sa di inaasahan ay natuklasan ko na yung mga pinagtakulan niya pala ay puro bata. Edad 6 pataas hanggang sa nalaman ko yung partner ko ay may sakit palang pedophile. Sa tagal naming nagsasama ngayon ko lang natuklasan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Sinisisi ko pa si Lord na bakit ayaw niya akong biyayaan ng anak na babae. Kaya pala nasa partner ko yung sagot. Ang sakit-sakit na paulit-ulit mong nalalaman at natutuklasan yung mga kababuyan na ginagawa niya na habang tulog kami sa mismong bahay namin. Paulit-ulit na pagkumpronta, magsusorry tapos mauulit uli. Alam kong wala nang lunas sa sakit na yon. And then one time akala ko tapos na yung kalbaryo ko. Akala ko nagbago na. Pero nagpalipas lang pala ng ilang araw. Hanggang sa nalaman namin na buntis ulit ako at natakot-takot ayoko nang humiling ng anak na babae. Akala ko dahil buntis na ako ay mababago na pero naulit lang din kagabi. Wala akong kakayahang bumukod kasi yung sinasahod ko sa trabaho sakto lang pambudget namin sa araw-araw ng mga bata. Hindi ako makauwi sa parents ko dahil masikip sa kanila at walang space para sa aming mag-iina. Gustong gusto ko nang makalaya kasi torture na sa isip ko at wala akong peace of mind. At puro pasakit na lang yung natatanggap ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula at hirap na ako at para akong masisiraan ng ulo. Puro iyak lang yung nagagawa ko. Wala akong ibang mapagsabihan ng bigat ng dinadala ko. I am totally drained. Mami Len, please help me some advice. Feeling ko may depression na ako at para akong Mami Len. Kailangan ko ng advice nyo. Letter sender, Liza. Totoo yung kapag hindi binibigay sa'yo ni Lord yung hiling mo, ibig sabihin hindi yun para sa'yo. Pero if ever na ibigay man yan sa'yo sa hindi inaasahang pagkakataon, tanggapin mo kasi anak mo yan at blessing yan ni Lord. Mami, kung naapektuhan ka sa case ng partner mo at hindi ka naman nagkulang magsabi or mag-open sa kanya, maybe it's time na magkaroon na talaga kayo ng space. Kasi kung paulit-ulit lang mangyayari, lalo't addiction na eh. And then magsasorry siya tapos magpapatawad ka. Kung walang lunas yung sinasabi mong sakit niya at ikaw naman ay walang peace of mind sa ginagawa niya, hindi kayo pwedeng magsama araw-araw. Mental health mo yung apektado at maaari kang mag-breakdown talaga. At ang worst ay risk din yung pinagbubuntis mo. Actually, nag-search ako sa sakit na yan at hindi ko kinakaya yung mga nalabas. Kailangan may gawin ka kasi kung magstay ka pa rin at wala kang gagawin. Same routine, same setup lang kayo palagi. Paano naman kayo ng baby mo? To ka doktor para sa partner mo para may address yung condition niya at para magabayan at may advice ng tama. Hindi nyo malulutas kasi yan ng kayo lang. Kailangan nyo ng expert. Mima, please, as soon as possible before it get worse.